Hello, hello collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. This message is a timeless reading. Kaya kung kailan nyo po ito makita at maklik at mapanood, ito yung exact moment para makuha nyo po ang mensahe mula sa inyong spirit guide. So while I shuffle your cards, I want you to close your eyes and make a wish. Okay? Para makuha mo yung frequency of your prayer this time at talaga naman dumating na sa iyo ang iyong mga ninanais today. Go on. Close your eyes. Make a wish. So collective inhale and exhale your reading for today. You start with the Four of Swords. Beautiful. In what area of what's coming in? The Queen of Wands. In your fortune element for this time, the King of Cups. Beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the Six of Pentacles. Alam mo collective, kitang-kita ko dito na naghahangad ka ng patas. Naghahangad ka ng sana ako naman. Sana ibigay naman sa akin. Nagbibigay ako lagi, nag-aabot ako lagi. I'm giving my all. Pero bakit parating kapos? Bakit parating hindi ko makuha yung para sa akin? Bakit hindi ibinibigay yung alam kong deserve ko? Example, sa trabaho, laging ginagawa mo ang lahat pero yung sweldo, kapos pa rin. Sa pamilya, nandyan ka lagi pero parang hindi ka pinapahalagahan. Sa relasyon, parang ikaw lagi ang bigay ng bigay samantalang yung partner mo parang hindi man lang magawang mag-effort, parang ganyan. You want to have equal respect, equal appreciation, and equal treatment. Whether trabaho, negosyo, pag-ibig, or pamilya yan. Iniisip mo ngayon, bakit ganun? San ba ako nagkulang? San ba ako nagkamali? Ako ba'y inuuto lamang? Ako ba'y ginagamit lamang for their own gain? Samantalang ako nandito, nagiging tapat, laging bukas, laging generous, laging open for other people. Siguro sa friends mo din ganyan ka, no? Na para bagang lahat na lang parati kapag kailangan kanila, nandun ka. Pero pag ikaw naman ang may kailangan, wala sila. Nakita ko dito, collective, your spirit guides are telling you, kailangan mo daw i-revisit yung mga unfair, yung mga hindi patas, yung mga parang feeling mo, panahon na para baguhin yung pag-e-effort ko sa isang tao, sa isang lugar, sa isang bagay, sa isang pangarap na wala naman akong nakukuha pabalik. Kailangan mo nang putulin yung ugnayan mo dun sa mga bagay na yon at ilipat. Ilipat yung atensyon sa mga bagay or tao na alam mong kayang-kaya mong pagkatiwalaan, kayang-kayang mong makuha yung gusto mo the way you give it to them. Parang ganyan. So equal give and take ay kailangan mong bisitahin ngayon para makuha mo talaga yung deserve mo. Okay? Especially here, in your current energy, the Four of Swords. Ramdam ko dito yung pagod mo. Parang sawang-sawa ka na, ang sakit-sakit sa ulo, gusto mo nang ipahinga, meron sa inyo masakit ang paa, I'm seeing someone masakit ang likuran sa banding, sa parteng bewang, no? Parang minsan, you're trying to ask yourself, worth it ba lahat ng ito? Dapat ko pa bang ituloy yung binibigay ko kung wala naman akong nakikita, kung wala naman akong nakukuha? Your spirit guides are telling you that your prayer about something will be answered now. Meron kang hiniling kay God. Sabi mo, God, tapusin mo na tong unfair treatment. Tapusin mo na tong maling sistema or maling paraan. Ibigay mo sa akin yung karapat dapat. And I'm hearing here that your prayer is being answered. Okay? Meron kang dasal na talaga namang natutupad or ibinibigay na. Makakaasa ka after watching this video, may milagro. Okay? May milagro pagdating doon sa mga hinihiling mo. Yung dating unfair, yung dating parang, teka, binibigay ko pero bakit ganun? Laging wala. Sa trabaho ganun din. Sa pangarap ganun din. Bakit ganun? So, now, makakapaghinga ka na ng maluwag, collective, because nakita ko dito that darating sa iyo yung kapayapaan this time. Mapapanatag ka
at hindi ka na gano'n kaaligaga. You are able to let go. Sabi mo, hayaan ko na. Nung nag-let go ka, nung nag-release ka, doon pumasok yung milagro. I'm seeing a miracle is happening for you this time. Biglang aayos yung kontrata, biglang maaayos yung treatment sa'yo. Na-realize mo na hindi ko pala kailangan magbigay ng magbigay. Hindi ko pala kailangan laging mag-push ng 200% ko. I just need to give yung kaya lang. Yung tama lang. And then, nung pinahinga mo yung sobrang people-pleasing, nung pinahinga mo yung sobrang pagbibigay, doon dumating yung kapanatagan na parang, ay, hindi ko pala dapat sinusobrahan, hindi ko pala dapat pinipilit. And then doon, mabilis na pumapasok yung karapat-dapat para sa'yo. Makikita mo yan this time after watching this video. Clarify natin to with the life cards for today. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin ang confirmation through your life cards. Oops. You have perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Sabi dito, ilapat mo ang iyong pagkilos, ang iyong tapang, ang iyong sipag sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Pero yung ibang bagay na alam mong wala kang mahihita, wala kang makukuha, wala kang kapalit or wala kang bunga na nababalik sa'yo, baka time na para i-down yon, bitawan yon, and yakapin daw yung mga bagay na alam mong para sa'yo. Doon ka daw mag-persevere, doon ka daw magsipag. And then ngayon, bigyan natin ng chance ang ating sarili na ipahinga yung mga bagay na alam nating wala na to. Okay na ako dyan. Hindi naman ako pinapahalagahan ng friend ko na yan. Hindi naman ako pinapahalagahan ng trabahong to. Hindi naman ako sumusweldo ng malaki sa bagay na yan. Kung ano yung mga alam mong time na to let go, i-let go mo. Ipahinga mo. Para manatili yung mga bagay na pwede kang mag-persevere. Halimbawa, na-realize mo, ay, parang okay para tong Facebook page ko, tong YouTube channel ko. Dito na lang ako mag-focus. O kaya, ay, ayoko na mag-focus sa friend ko na yan. Dito na lang ako sa mga classmate ko nung college. Talaga namang totoo sila sa akin. Parang ganyan eh. Sabi nga, doon ka maglapat sa alam mong kapaki-pakinabang. Okay? In the area of what's coming in, the Queen of Wands. Nakita ko dito dahil hindi ka na nag-people please, hindi ka na mag-overextend or mag-over effort sa mga tao, lugar, o sitwasyon na alam mong hindi para sa'yo. Para bagang nagkaroon ka ng pambihirang confidence ngayon. You are now bigger, better, bolder, and wiser. Ayaw mo nang magkasya sa mga kakarampot, and meron ka ng lakas ng loob ngayon na tumanggi or mag-reject na mga bagay pag alam mong sorry, hindi para sa akin yan. Sorry, ayokong tanggapin yan. Hindi na siya nakaka-guilty at hindi ka na, alam mo yun, aligaga to say no. No? Nakita ko dito na you want to do the things by your own terms, by your own volition. Ngayon, wala ka ng kiber sa ibang tao eh. Hindi ka tulad dati na para bagang hirap na hirap kang humarap sa ibang tao. Nahihiya ka. Feeling mo lagi kang ginajudge. Feeling mo lagi kang hinuhusgahan mula ulo hanggang paa. Pero ngayon, you realize na dapat pala mas matapang ako. Dapat pala mas palaban ako. Ano naman kung anong suot ko? Ano naman kung anong trabaho ko? Wala na akong pakialam sa ibang tao. Hindi naman sila ang nagbabayad ng bills ko. Hindi naman sila ang bumibili ng pagkain ko. So, bakit ko hahayaan na maapektuhan ako ng kanilang opinion? Now, kung ano yung mga bagay na gagawin mo with perseverance and really focusing on what matters most, talaga namang kukubrahin mo yung magandang linya or magandang direksyon. Mag-focus ka na lamang dun sa mga bagay na alam mong para sa'yo at yung mga bagay na gusto mo. Pero yung ibang bagay sa paligid, hindi ka na makikipagkompromiso. Hindi mo na hahayaan na maapektuhan ka nila or manggaling sa kanila yung validation na kaya mo ibigay sa iyong sarili. Which is good for you. And I'm very, very happy for you. Ngayon,
Taas noo ka. Gawin mo yan ngayon, collective. Taas noo. Tignan mo ang sarili mo sa salamin at sabihin mong, kaya ko to. Wala akong pakialam sa ibang tao. I will do what I can. I will do my best. And I will reach for the things that I want. Okay? Ngayon, mag-think positive ka lamang. Huwag mo nang isipin agad yung nega. Halimbawa, meron kang gagawin. Tapos iniisip mo agad, ay nako, baka matalo ako dyan. Ay baka mapahiya lang ako, wag na lang. Be brave. Be confident. Diyan magsisimula ang mga milagro mo kapag kaya mo ng panindigan at tumayo sa sarili mong paa. Okay? Clarify natin to. Bigyan kita ng healing cards to really tell us kung ano ang naghihintay sa'yo this time. Okay? Oops, tumilapon. Kunin natin. You have one spirit guide, one way. Sabi dito, talaga namang meron kang gabay, no? Alam mo yung spirit guide mo or angel guide mo, ramdam ko maaaring ito'y na mayapa mong kamag-anak collective, ano? Baka lola mo ito or nanay mo or tatay mo, no? Someone talagang malapit sa'yo na namayapa na. Mayan, nagiging emotional ako for you. Oh my God. Sabi ng yung spirit guides, itong namayapang kamag-anak na talaga namang namimiss mo, naalala mo lagi, ginagabayan ka pa rin niya. Tingnan mo naman, no? Magkatabi kayo, hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nararamdaman, pero along the way, every single step, every single hardship, every single win, katabi mo siya. At tinutulungan ka niya, pinoprotektahan ka niya. So, pinapayuhan ka dito ng iyong Spirit Guides Collective na pasalamatan mo later ang iyong Spirit Guide. Kamag-anak mo yan or talagang malapit sa puso mo na talaga namang pinoprotectionan ka this time. You are on the right path. You are on the right direction. May protection ka eh. May basbas ka eh. Iniingatan ka eh. So, narinig ko dito, bakit mo dinedeprive ang sarili mo ng mga magagandang bagay? Bakit ka umaatras? Bakit ka takot? Bakit ka umuurong? Eh meron kang protection. Meron kang gabay. Merong someone in your life that is really rooting for you and wanting you to earn more or to achieve more, 'di ba? So the Queen of Wands here, be strong, be brave, maging palaban ka at gawin mo yung mga pangarap mo. Tuparin mo yung mga action mo at lumaban ka ngayon with confidence and with love to yourself. Okay? In your fortune, you have the King of Cups. Nakita ko dito, collective, sabi ng yung spirit guides, mapapanatag ka na sa buhay na kakaharapin mo after watching this video. Sabi ko nga, merong prayers answered ka, di ba? And then, handa mo nang putulin yung ugnayan mo sa mga bagay or tao na hindi swak para sa'yo. At magpa-persevere ka na lamang dun sa mga bagay na alam mong para sa'yo. Diba? So with the King of Cups, sabi dito, kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kahit gaano kagulo ang paligid, kontento ka na, masaya ka na, happy ka na sa meron ka. Hindi ka tulad dati na pag merong kailangan doon, pupunta ka kaagad. Kapag kailangan ka niya, nandun ka. Kapag meron silang hiningi, pag meron silang hiningi sa'yo, magbibigay ka kaagad, no? Ngayon, you are now trying to build your life without pleasing other people. At na-realize mo na mas magandang tahimik ang buhay kaysa pumatol, gumatong, or mangialam sa iba. Ngayon, nakita ko dito yung you are now trying to talagang pahalagahan yung mas tahimik na buhay kaysa yung magarbo, maraming kaibigan, maraming kakilala, kaysa yung mga material wealth. Ngayon, nakita ko sa parte ng buhay mo ngayon, nakita ko na sabi mo, mas gusto ko ng tahimik na buhay, ayoko na ng magulo, ayoko ng masyadong magarbo, ayoko ng masyadong marami nangingialam. Ngayon, na-appreciate mo yung mga oras na mag-isa ka lang, yung mga oras na kasama mo mga anak mo, or kapatid mo, or mga aso mo, baka meron kang pets, nakita ko na you value your peace. You value the small, simple way of living na hindi mo makita noon. Kaya ngayon parang pinuputol mo na yung ugnayan mo sa mga taong mali, sa mga lugar na mali, at saka sa mga pangarap na mali. Ngayon, hinahanap po talaga yung katahimikan and it will come for you.
I'm very, very happy for you. Dadanasin mo na yung tahimik na buhay, walang kaaway, walang gulo, walang malaking problema. Nakikita ko dito, you're very, very full of love, affection, and contentment. Congrats po. Okay? Partneran natin to ng timeline card for your reading. Today, wow! Number 52, kung special number po sa inyo, ang 52 or 5 and 2, this is a confirmation na itong message na ito ay para sa inyo. Pero kung hindi naman po, ibig sabihin, ang 52, 5 and 2 or 25 ay special lucky number para sa iyo. Okay? You have today. Sabi dito ang milagro at ang katuparan ng dasal ay darating today. Okay? Ito yung panahon kung saan makukultivate mo, magkakaroon ng magandang balita, magandang sorpresa, isang malaking turnaround pagdating sa mga bagay na gusto mong makuha at gusto mong bitawan. Ngayon ang panahon, collective, ng paglilinis. Nililinis mo yung hindi para sa'yo and then pinapahalagahan mo, pinapatibay mo yung para sa'yo. Ikaw ay nasa path of katahimikan ng buhay. Nasa path ka ng matiwasay, na pakikisama sa ibang tao, balanse ang buhay, ready ka na nahabulin, kunin, ma-experience yung buhay na gusto mo for yourself dahil matutupad na yung isang dasal. Indeed, isang malaking milagro para sa'yo. Okay? Bigyan kita ngayon ng cards of money para sa buhay mo this time. Napakaswerte mo today. It's really a big, big time for you. You have tumilapon. Shedding, yes. Reducing losses, elimination, and completing a new metamorphosis. Time to set higher goals. Yes, sabi ko nga sa inyo, di ba? Shedding, nagbabawas ka. Tinatanggal mo yung pangit, tinatanggal mo yung mali, pinuputol mo yung mga ugnayan na hindi na para sa'yo. And then, kung ano yung matira, yun yung papahalagahan. At yun talaga yung para sa'yo. Para magbukas din ang mga pintuan para sa mga bagong bagay. Napakaganda. You are shedding what is no longer yours and you are now ready to take on something new. Congrats po. Another message you have. Love affair. Beware love affairs at work, rarely and well. Don't lose your mind. Payo po ito sa mga nagkatrabaho dyan, especially meron tayong Queen of Wands and King of Wands. Babae at lalaki, di ba? So, sabi dito, ingat sa mga love affairs sa trabaho, ha? Naku, trabaho lang, wag haluan ng mga unnecessary na romansa, okay? Bilang paalala sa iyo, be committed and also focus tayo sa ating goal. Okay? Kung merong lumalandi sa'yo sa work, halimbawa, kung merong nagpaparamdam sa'yo, putulin mo na agad. Sabi mo, ay sorry, hindi ako papatol sa gantong paraan. Ay sorry, hindi ako madaling kunin. Ay sorry, hindi ako ganyan ka-cheap na babae o ka-cheap na lalaki. Huwag mo kong lapitan. Parang ganyan. Okay? Magandang paalala yan para sa'yo. And your last, money, para daw hindi maapektuhan ang iyong kaperahan, ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, especially ang iyong reputasyon. No, ingat po kayo sa mga malalantod o kaya mga taong makakati sa paligid. Okay? Last message, you have endings. Wow. The cycle is over. It's time for you to make a change, a total rebirth. It's time to say goodbye. Sabi dito talaga namang today, ang ending ng isang bagay na mahirap para sa'yo. Okay? Itong araw na to, napakaswerte mo, ang katapusan nung isang bagay na sobrang akala mo walang katapusan, akala mo forever na dyan, and then magagawa mo palang putulin. Sabi mo, ay, kaya ko palang putulin to? Kaya ko palang i-end yung bagay na hindi pala para sa akin. And now, doon ka makakaranas ng pagluwag, paggaan. So, yakapin mo ngayon collective ang ending. And then, panahon na to open yourself to a new beginning. After mo mag-shed, after mong layuan yung mga dapat layuan, and then putulin yung mga dapat putulin, start na to ng mga bagong adventure and mas tahimik na buhay. Clearly an answered prayer, milagro ang darating para sa'yo. Okay? So collective, bigyan kita ngayon ng money and also wish ritual. Pumikit ka na ngayon at i-wish mo na yung mga dasal mo.
habang pinapakinggan ang tunog na ito. Okay, close your eyes. Let's begin. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages sa dapat malaman ni Collective today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.